So, good evening guys, no. So, welcome sa ating Trading Psychology 101 na ating webinar ngayon, and it's free. So, may mga attendee tayo ngayon, but we are expecting normally 20. Thursday ako ngayon naging available. So, medyo ano lang tayo, baka umabot lang tayo ng 10 to 15 tonight, no. Pero ang maganda kasi nito, recorded to. So, normally yung ating ibang mga members ng community o kahit yung mga nanonood sa YouTube or kilala na ako, expected nila kahit mag-Zoom ako, recorded naman yan. Pero ano ba ang advantage ng you are in a live webinar? Kayo tatanungin ko. Kahit type nyo, kahit magamit kayo ngayon. Pagka nasa live webinar ka, tapos pinag-uusapan to. By the way, this webinar, our weekly webinar, is brought to you by Asasi uh, community and then Tickmill, no, na forex broker natin ngayon. Sa Asasi, ito yung ating at least I hope karamihan dito member na nito. Yung mga nanonood ng recorded member na nito. Kasi andyan yung mga free natin na mga PDF, free webinar, dyan natin pinopost ang Zoom link. Dyan lang and din sa mga GC ko. And even Cryptoverse and other GC na kung saan dati rin ako mga coach doon sa GC na yon. Ang Tickmill, ang isang lehitimo na sumusuporta sa atin from May, kung hindi ako nagkakamali, May 2024 o 2024. So, andyan sila, sumusuporta. Kasi kailangan din natin ng support ng isang lehitimong broker. Okay? So, yun ang mahalaga sa atin. Bakit? Kung wala tayong support from Tickmill or let's say other exchange, mahirap minsan na magte-trade ka, nagka-problema, sino lalapitan. First of all, yung customer service ang maganda. Okay? So, ano yung advantage ng nasa live? Doon muna tayo. Gusto ko kasing i-push through to sa susunod na mga weekly webinar natin. Ano ang advantage? Anyone can answer. Walang mali, walang tama. May interaction coach. Yun. Sino to? Sorry, hindi ko narinig. Sir Adrian po. Adrian. Ayun, Sir May Adrian. interaction coach at saka yung yung specific yung magiging questions mo as Correct. per sa akin po, sa Yan. experience ko. Hindi Yan. ka na mag-overthink pa ng kung ano-ano kasi Okay. masasagot kayo ng direct. Salamat, Sir Adrian. So, si Sir Adrian is also an OFW. Nagkukwentuhan kasi kami kanina. And we have the same, kumbaga, background history. Pero si Sir Adrian, na taon lang, na ngayon, nito lang nagsisimula. Ako, medyo matagal-tagal na. Mamaya, ikukwento natin yan. Kasi importante yan sa trading psychology. Okay? And then, sino pa? Kahit isa na lang. Maganda yung point eh. You can unmute, guys. You are allowed to unmute. Tatawagin ko to. Sir Mike, pwede kang sumagot, Dote? On kanina. Yes, sir. Sige. Ano yung Yes, sir. advantage you are in a live webinar? Sa webinar, sir, kasi may times talaga na hindi ko maintindihan minsan. Kasi syempre, beginner lang din talaga ako. So may chance ako magtanong talaga. Hmm, Nang hindi ako yung mag-iisip pa ng tama. kung, kung parang mag-hesitant na. Kasi may time na kahit nasa lesson tayo, na may time talaga na may mga terminology ka na hindi mo maintindihan. Yan, free ka magtanong. Especially sa technical analysis. By the way, Oo, the sir. Sir Mike, galing yan sa one-on-one mentorship ko. So, kasama sa VIP ng Asasi. Ah, yun lang ang may bayad ko, guys. The rest, libre na. One-on-one lang ang pinababayaran ko kasi hindi ko negosyo ang mentorship, to be honest. Kumikita naman ako sa trading. Okay? So, thank you, Sir Mike. Thank you, Sir Adrian, sa nyo, sa mga nabanggit nyo. So, yun ang kagandahan, guys. Kung manonood kayo ng live, pwedeng kayong mag-question. Kasi, pagka-recording, magko-question ka sa comment ng video or kaya naka-post. So minsan, ang hirap din mag-explain through text, to be honest. So I'll try to
make it simple, yung mga sagot, pero hindi katulad dito na explain ko. So, dako na tayo sa ating topic for today is Trading Psychology 101. Marami ang mga estudyante o kahit ako nung nagsisimula na, just hold on guys, hindi daw siya makapasok. Okay. Dito, ay wala pa siyang Zoom, kaya hindi siya makapasok. Install Zoom, okay naman po. Nakapasok naman kayo, no? Siguro ano to, pa-installan installan ng Zoom, install Zoom. Oo, nagtataka ako bakit yung iba hindi makapasok. Baka nga, nakakapasok, kinlik nyo lang guys, yung ano nyo. Okay, tignan ko lang yung link. Okay naman yung link. Okay. Sorry na-interrupt. Meron ako nakita. Ayan, nakapasok din si si Sir Clev. 'Di ba, Sir Clev? Okay. Okay. So, ang gawin niyo lang, guys, bakit mahalaga ang trading psychology? Una, ang akala ng iba, ang trading, ano? Gusto ko ano tayo, question and answer mo. Ang trading, investment, papasok mo lang yung pera mo, kikita ka. Tama? O ngayon, yung mga beginners, ano akala nyo sa trading? Gusto ko ano tayo question and answer tayo. Anong akala nyo sa trading? Raise hand muna para ano. May raise hand provision ang ating ah, sige kahit mag-mute na para mabilis. Ano ang akala nyo sa trading? Nung una, huwag mahiya. Walang mali, walang tama ang sagot. Okay? Ah, sino ang gustong sumagot, guys? Anong ano nyo? Anong nahihiya? O magtatawag ako? Sir Remboy, okay lang ba na malaman kung ano mo sa trading? Anong unang naisip mo noon na akala mo sa trading? Pwedeng malaman, Sir Remboy. Anyhow, o sige, kahit chat na lang kung nahihiya. Kung wala talaga, okay lang. Okay. So, may nag-type na ba? Sorry guys inaano ka talaga. Kasi gusto ko ngayon first. Kala ko madali. Yun ang sabi ni Sir. Kala niya madali lang ang trading. Pero hindi pala. Okay? So, ano ngayon ang gagawin natin? Kung akala mo madali, mag-aral. Tama? So, ang point ko lang dito guys is, ang maganda, nandito na kayo. Nag-uumpisa na kayo. You are on the right track. Kumbaga. Kaya lang, kaya lang, kung kayo ay misguided, number one, kung kayo ay misguided, yun ang problema. Ang isang hassle, kasi dumaan din ako dyan, ikukwento ko na muna sa inyo. Ang isang hassle is napakaraming knowledge ka. Lalo na nung time nyo, mga YouTuber mas dumami. Actually, yung time ko, nag-uumpisa pa lang mag-boom. 20, kasi ganito yan, yung kwento ko. 2018, nag-binary trading na ako. Yun yung huhulaan mo yung pagtaas at kung nasa taas o nasa baba yung trade. Pero maganda rin, marunong ka sa candles. Then tinuruan ako ng pinsan ko ng indicator yata yun kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi naman siya magaling talaga sa trading. Sabi niya, kumita siya. Pero hindi siya magaling din magturo. Kaya lang, nasa ano siya, bangko. Sa Abu Dhabi. Okay, first Abu Dhabi Bank, dating National Bank of Abu Dhabi yun. Tapos, nasunugan ako ng 500 dirham. So, that time, times 12 pa. Okay. Sabi ko, yoko na. Kasi may business ako ng photo video eh.
na nag-photographer ako. Yan, Nikon endorser din ako dati. Makikita nyo yan. May business ako na noong 2014, nag-start na ako mag 2005 ako OFW sa Abu Dhabi. Bangko ako nagtatrabaho. Accounting grad ako, guys. For your information, graduate ako ng UE. So, elementary high school dito ako sa tabing kapitbahay namin sa UST. So, makikita nyo na field ko is related sa finance. Pero napapunta talaga ako more on sales. Pero sa bangko, naiintindihan ko yung mga stocks and then credit card and loans. Yun ang trabaho ko sa Abu Dhabi noon. So, naiintindihan ko yung mga investment na yan. But I have a passion in photography. So, noong 2014, ano na ako, start na ako ng business ko. Pero, naririnig na pala ni Mrs. din ng Bitcoin. Nag-start ako sa crypto. Pero that time, hindi ko pinapansin kasi kumikita naman ako eh. Tsaka ano ba ang Bitcoin? Hindi ko pa alam. So, nangyari noon, 2018, nasunugan ako sa binary trading, hindi ko sineryoso. Then, napapasok ako. Makikita nyo yan sa YouTube channel ko sa pinakababa kung ano yung pinopromote ko noon. For Sage, Ethereum yun. So, crypto ako napunta. Kaya lang, the problem is, that for Sage is networking na crypto. Tapos sabi ko, bakit hindi na lang ako mag-direct trade? So around 2019 to 2020, nag-aaral na ako. 2020, yun, talagang nagpa-mentorship na ako. Then 2021, hindi po ako self-proclaimed coach. Ano yung ibig sabihin ng self-proclaimed coach? Marunong lang ako mag-trading, magtuturo na ako. Lahat ng pinasukan ko, nag-excel ako from insurance, tapos nagte-training ako sa kahit sa sa networking sa JC Premier, yan, naging coach din ako diyan sa Forsage. The thing is, sabi nga nila, hindi lahat ng magaling magturo profitable trader. Hindi rin lahat ng profitable trader. May nakita ko nag-post, sinabi ko yan ginaya yun eh. Hindi lahat din ng profitable trader mahirap magturo. Kaya ang tanong, Coach, profitable trader ka ba talaga? Kasi mahusay kang magturo. Sa totoo, hindi na ako naglalabas ng PNL ko. Tsaka, hindi ko pwedeng ilabas yung kayamanan natin dito, di ba? Publicly. Dahil hindi naman din ako hindi ako mayaman. Simpleng dating OFW lang ako. Mentors, una, naranasan ko talagang masunugan. Hindi ko nasasabihin kung magkano amount. Normal yan at pinagdaraanan natin yan lahat. Yung masunugan. Kayo nasunugan. Kaya lang, ganito yung sitwasyon ng iba. Hindi, mag-demo account ka muna. Totoo, maganda. That's a good preparation. You do your demo account or practice on demo account. But the problem is, in demo account, you don't have so much emotion on trading. Simple lang yan. Parang yung you are doing driving virtually, 'di ba? Nag-aaral ka ng drive pero sa ano lang, virtual lang. Pero compared to driving in real road, actual na may kotse ka na, nagda-drive ka, iba 'yon. So that's the reason na noon sinasabi ko sa ibang estudyante kasi depende yan sa ibang coach and I respect other coaches. Kung sinasabi nila hindi, mag-demo account ka. Problema, nawawalan ng emosyon. Okay? O walang emosyon that time. Pag-uusapan din natin yan mamaya. Okay? Pagka may actual trading na ka, wala ka na sa demo account, pwede ka pa rin magsimula. Pero umpisahan mo sa tigwa $1 lang. Yung napakaliit lang. Okay? And then, ang iiwasan natin dyan is maging gambling. Pero don't worry, we are going on that topic. Okay, we are going to topic not to be a gambler but a pro trader. So, kanina sinasabi ko, dumating na yung point na nagkaka-profit na ako. And then napansin ako ng isang sikat na YouTuber, okay? In-interview ko siya, kilala niyo yan, si Coach Marvin Pabis. And then hinire niya ako as coach sa Cryptoverse, sa community niya.
kaya ako nakasama si Coach Nix, sumunod siya sa akin na coach. Ako talaga nauna doon and I'm doing more on technical analysis. Kilala ako ng mga crypto version. Yung sa anong yun. Normally, ako talaga tanungan nila pagdating sa technical analysis. Medyo senior talaga ako doon sa technical analysis. And then, ang tanong, ah, ano nangyari sa'yo, coach? Maganda ba yung resulta? Alam nyo guys, sa totoo, focus on knowledge muna. Tama yung ginagawa nyo. Tama yung nakikinig sa inyo. And then, it will come during your trading, yung magiging profitable ka na. Pero bago yon, makakaranas ka ng sunog. Meron naman, nakaranas ng sunog, naging profitable somehow, na-excite, boom. In just one trade, nawala yung kanyang kinita ng 3 weeks. Meron akong estudyanteng ganyan. Hindi ko sasabihin ko sino. Actually, ano na yun eh, nag-coach na siya sa amin eh. And then, nung araw, nung 2021, kasi talagang nagpa-mentorship ako, binayaran ko noon 15K eh. 15K, tapos grupo pa kami. Tapos hindi ganyan, no, one-on-one. Telegram lang kami, pagka may tanong, Telegram, hindi mo basta-basta ma-PPM yung coach mo, pero 15K. Kung gusto mo ng additional courses, bayad ka ulit ng another 15K. Okay? Kung gusto mo ng pinaka-advance, bayad ka ulit ng another 15K. Tapos, wala na. Ganon yung pag-aaral. Then, meron iba, 50K. Ang mahal, di ba? Good thing ngayon, may mga katulad nito, naglilibre tayo. Pagkatapos nun, guys, yung knowledge, doon na papasok yung pinakamahalaga. Okay? Yung discipline natin. Pag-uusapan pa natin yan. Wala pa tayo sa kalahati ng pag-uusapan natin. This is one of the thorough trading psychology na pag-uusapan. So, normally dyan, may excite ka, okay? May excite ka sa income mo, tapos biglang magugulat ka na lang. So, anong point natin? Kailangan, naka-share screen na ba ako? Kailangan okay, no? Yung trading psychology mo. Kasi makikita mo, mas mahalaga pala ito kaysa sa knowledge. Okay? So, mas magiging mahalaga. Kita na ba screen ko, guys? Ano nakikita nyo? Hindi ko maalala kung ano sinare screen ko. Sorry. Balik tayo ulit. Screen 1. Okay, screen 1. So, yung desktop ko, nakikita nyo, tama? Can you type? Kunin ko yung chat. Okay. Yes po, yung desktop ko mismo ang nakikita nyo. So, noon, talagang yung mga PNL ko, yung mga masyado kong proud na kumikita ako. Okay? Pero, ang good news niyan, ngayon, pati yung ibang mga estudyante ko, funded trader na. Bakit? Natulungan ko rin sila na maging funded trader. So, madalas, teka lang hanapin ko. Okay. So, may papakita ako sa inyo. Kita nyo kung gaano kaluma ito. Kasi maiintindihan nyo kung paano kaluma ito. 2021 ako naging profitable. Teka lang hanapin ko. Yan. Okay. So, yan. May mga Binance pa nun. Okay. Ang Ethereum, 3,000 pa. Nung mataas pa, nung mga 2021. Okay, marami akong mga PNL. So, may Binance Futures pa yung una. Pero ngayon, Bybit na kasi ako eh. So, eto, BitGet. Nag-trade din ako sa BitGet. Tinrade ko rin yung BitGet. So, may mga income tayo makukuha dyan. Nag-50x pa ako nun. Yung leverage, saka na natin pag-usapan yun kung ano mas maganda. Pero pwede rin yung itanong yan later on. Okay? Meron tayong BitGet. Tapos, eto, yung Bybit na yan. So, ano pa yan? Luma na to. Kita nyo, ang BTC pa nito ay 20K pa lang. Okay? Yan yung mga income na yan. 20K pa lang ang Bitcoin yan. Okay? Yan. Isa yan sa mga nag-try ako mag-hold.
Okay, masarap pala ang swing trade. Yan, nag-hold lang ako. Tapos, okay, Binance Future. Eto, ano ang Bing Bong ngayon? Katuwaan lang. Ano ang Bing Bong ngayon? Makakaalam to ng mga matatagal na nagtitrade. May makakasagot sa chat, tinitingnan ko eh. Coach, ano yan? Bing Bong. Oh, ayan ang gamit ko nun. Bing Bong. Tapos mayroon pa akong mga, ayan, puro short, panalo. Scalping nun. Sakit sa ulo scalping pagka mahilig ka sa scalping. Bingbong to. Siyempre may mga talo rin yan, no? So, ang point ko dyan, walang makasagot, ano? Kung ano ang bingbong. Ayan, yung mga ano ko noon, mga ipon ko noon. Walang makasagot, ano, kung ano ang bingbong. Ang bingbong eto na yung Bing X ngayon. Oh, sino nakakaalam ng Bing X? Ayan. So, dyan ako kasi nagsimula. Crypto ako talaga nagsimula. Coach, bakit hindi ka nag-forex? No, nung una kasi, tips kasi ang forex. Nababagalan ako, masyado akong nasanay. Marunong na ako ng forex kasi alam ko. Pero dahil nagkaka-income na ako sa crypto, sabi ko, tsaka na forex. Pero na-realize ko, around after few months, no? After few months, na-realize ko na, teka, ang close ko na to ang forex pala, during that time, mas regulated siya. Mas madaling mag-TA, technical analysis. Bakit? Okay. Kasi nga, regulated ang forex. Hindi siya ganun ka-volatile compare saan? Hindi siya ganun ka-volatile compare sa crypto. Actually, ngayon, yung nagsasabi sa akin ng mga nagtitrade sa futures, yun yung futures contract na mga makikita nyo sa Tickmill o sa iba, may mga futures contract. Parang hawig din yan ng Binance Futures, kaya lang crypto. Meron din kasing futures sa commodities, sa stocks. Meron din tayong mga futures dyan o indices. Indices, guys, is meaning pinagsama-samang top 50, top 20 stocks ng mga company ng isang bansa. Now, nakita ko, ayan, kahit yung mga sub-coaches ko nung naglipat, inintroduce ko na sa kanila yung Forex. Coach, ang sarap pala dito. Okay? Kasi nanggaling sila, yung technical analysis nila, sa masyadong volatile na market. Tandaan nyo, masyadong manipulated. Kaya yung mga strategy minsan, sinasabi ng ilan, pasok ba yan, sir, sa crypto? Pero sa totoo, yung mga basic strategy, pasok yan, both, kapit lahat yan sa crypto. Pero ang hindi nila alam, ang nagiging problema ng mga tao is, eto na, papasok na tayo sa trading psychology ng mga pagiging trader or gambler. Ang hindi nila alam, ang nagiging problema mo, kasi ganito yan eh. Ito yung gusto kong sabihin sa lahat. Okay, stop sharing muna tayo. Okay, ito yung gusto kong sabihin sa inyo guys. Tandaan nyo, una, walang perfect strategy na 100%. Kaya hindi ako ang hirap maniwala kapag may nagsabi niyan. Minsan may nagsasabi pa, EA 100%. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanila. Walang talo? Ayan, hindi ko. It's up to them. Basta pinag-iingat ko kayo pagka may mga promises. If you attend on my webinar, if you will ganito, I'll assure you, you will be a profitable trader. X na yan sa akin. I can guide you to be a profitable trader. Pero, as your coach, pero, ang susi, the key is yours. Nasa iyo lang ang susi niyan. Guide lang yan. Parang nung nag-driving school ka, A1, naabutan ko A1. May A1 pa ba dito? Meron pa yata, no? Sa A1, kung ano man socialite driving school, yan yung mga naabutan ko noon eh. Dalawa driver, may sariling brake din yung ano, 'di ba? Yung mentor mo sa driving.
Okay? Pero darating ang panahon, ano mangyayari? Bibitawan ka na. Ikaw na magdadrive ng sarili mong kotse. So, pagka nabangga ka, sisisihin mo ba yung coach mo? Coach, eto kasi tinuro mo eh. Bakit naman ganito? Nabangga ako. No. It's your responsibility. Same with trading. Ang susi lang ng trading ay ikaw. Guide lang. Ang maganda nga ngayon, mas madaling makahanap ng mga mentor na tutulong sa'yo. Pero, sabi ko nga sa inyo, marami ring mentor ngayon na self-proclaim. Ibig sabihin ng self-proclaim, magaling ako mag-trade, magtuturo ako. O kaya, gagawa ako ng community. Kasi ang galing ko mag-trade. Pero, dalawang point yon sinasabi ko. You have to be profitable trader plus magaling ka magturo. Pag kulang yon, medyo mahihirapan yung estudyante mo. Okay? Or kaya, pagka income ang nasa isip mo, mentoring na napakaraming payment fees, you are on the wrong track ng mentorship. I'm not against with other coaches, mag-enroll kayo sa kanila. Kahit sa akin, libre ko naman ang binibigay na yan. Ang point ko is, you should manage your trading psychology. Tutulong sa yan. Ikaw ang susi ng trade mo. So, kapag ka nasa matinukang community, walang toxic na community, you are on the right track sa pag-aaral mo. Okay, klaro tayo dyan? Ang daming yes, true ah. Okay, si Sir Gerald. Kita mo, dumami tayo ngayon, 14 participants tayo. Alas 8 talaga ang next time, mag-8 o'clock ako. Mukhang galing kasi sa trabaho yung iba. Okay? So, punta na tayo sa share natin uli. So, napakahalaga. Yan. Ito naman, pag-uusapan natin yung understanding FOMO and FOD. Coach, ano ba yung FOMO na yan? Okay, fear of, teka lang, okay, ayusin ko lang yung chat ha. So, klaro naman, klaro ba ang sounds ko guys? Malinaw? Clear as crystal clear? Can you type 1 kung klaro? And then, nakikita nyo yung Trading Psychology 101 ko na, ano, okay, 1. Okay, okay, good. Gusto ko rin yan pagka nagta-type kayo ng 1. Tina-check ko lang, baka may natutulog na. Okay? Ayoko kasi kumbaga, gusto ko maging lahat ay attentive na nakikinig para matuto rin. Okay, that's the reason why we are in this webinar. Now, understanding FOMO and FOD. Ano po ba yun, Coach? Okay, yung FOMO and FOD. So, kakausapin ko kayo ng eye to eye. Wala tayong, ang gandun lang tayo. Yung fear of missing out. Anong ibig sabihin yan? Nakita nyo nag-all-time high si Bitcoin. O kaya si gold, nagte-trade ka kay tick mill, tapos nakita mo, nitong nakaraan, bumagsak si gold. Nako, magso-short na ako, pabagsak si gold. Nakita ko, ang laki ng candle. O sabi dun sa signal group, ito yung mabigat sa signal group. Hindi ka na nga marunong mag-TA, naka 100% ka pang rely sa signal group. O bibigyan ko kayo ng tip. There's nothing wrong with signal group. Pero dapat marunong ka rin mag-TA. Pwede mong gawin, signal niya buy, tama kaya to dun sa natutunan ko. Parang mali ah. Hindi na ako magbabay. Pero pagka tama kaya to sa natutunan ko, magbabay daw tayo sa gold. Sabi dun sa Telegram group na sinalihan ko. Marunong ka na mag-TA. Marunong ka na ng basic SMC. Meron ka pang indicators. Watch out ha. Ang next mga topic natin is indicators. Libre natin yung ituturo dito sa ating YouTube, sa ating Asasi community. Isa-isahin natin yan. Kilala ako sa mga indicators, guys. Na coach, isa ako sa mga kilalang indicators sa Cryptoverse. Sobrang dami ko nang itinuro na klase ng indicators. Yung iba, hindi mga sikat na indicators. Okay? So, ayun, ang mangyayari ngayon, yung signal group mo, nakakatulong sa'yo. Okay? Pero dapat, hindi ka magre-rely doon. Kasi dapat, meron kang knowledge, malaking knowledge sa technical analysis. The decision is still yours. Sa inyo pa rin yung decision. Kuha, maliwanag yon. I'm not against. Ang mahal.
Ang problema pa nito, ang mahal ng ibang signal group. X na ako dyan. Magti-TA na lang ako ng sarili ko. Okay? Klaro doon? Kung klaro yon, can you type 8 yung klaro doon? Kanina, ano tayo, nabawasan ng isa, 14. Okay. So, can you type 8 kung klaro tayo doon? So, puntahan natin yung next natin. Okay, fundamentals is required, but all signals is in the chart. Naniniwala ka doon? Dati, ito ah, honestly, dahil galing ako sa coach na, actually, ang coach ko, Pilipino, tapos ibang lahi na. Dahil galing ako sa isang coach na more on chart, no? Na chart siya. Sabi niya, kahit walang news, makikita mo yan sa chart. Naniwala talaga ako sa kanya. Well, totoo talaga siya. Pero nung napapunta na ako guys sa Forex, napapunta na ako sa gold, sa stocks, nakita ko mahalaga pala ang fundamentals. Mas pinahalagahan ko ang fundamentals nung time na napunta. Pero nangangahulugan pa rin na malaki pa rin ang dapat ang technical analysis mo. Okay? Nakikita nyo kayo ngayon, no? Puntahan ko yung ano, teka lang, hanapin ko yung sample niyan. Ang sample natin ay ang gold at ang pagbagsak. Ito, kahit ito na lang, pag-angat ni Bitcoin, okay? Pag-angat ni Bitcoin, parang bullish plug to. Tapos may mga order block pa tayo, no? So, tanggalin natin to. Sa MACD, indicators, kung SMC yan, na mga tinuturo natin, meron na tayong change of character. Okay? So, makikita mo talaga, hindi mo kailangang sabing mananalo si Trump kaya tataas yan. Oo, yun yung point ko sabi. Mas malaki ang bullishness dahil nanalo si Trump. Pero si Kamala Harris, kung nanalo rin yan, sure, tataas din ang Bitcoin. Hindi lang ganun ang suporta niya. Okay? Tingnan nyo ang gold. Punta tayo sa gold. Where is our gold? Ito. Para lang makita nyo. O, ayan, may mga note-note ako. Ah, nagkaroon siya ng bearish order block sa one day. Okay? Ito, ituturo ko sa inyo yan soon. Oh, from taas, nakita nyo, nag-red na yan sa one day. Matik yan. Okay? Ay kung marami ka pang indicators, may mga black plug ka pa, mga pasimple. Black plug, bullish pa yan. Okay, ituturo rin natin yan. Actually, naituro ko yan sa YouTube channel ko. Okay, naituro ko yan. Sa 1 hour, kita nyo, yung black plug. Okay? So, makikita, ang point ko dyan, guys, ang point ko dito is all signals is in the chart. Kailangan matutunan mo lang na magbasa. And it takes time. Maniwala kayo, hindi yan. Kasi ang magpapatatag sa inyo is experience na on actual trading. Similar with driving or other skills. Habang tumatagal, nakakasanayan mo na yan na mag-drive. Okay? O kaya, ano ka, engineer ka, o kung ano mang skills mo. Habang tumatagal, nagiging mas madali na yan sa'yo. And normally, minimum of 1 year bago ka maging profitable trader. Mga 6 months, may knowledge ka na, atat ka ng mag-trade, nakakapanalo ka na, pero dito lagi nagkukulang ang iba. Trading psychology. Mamaya, i-note ko yan. Teka lang hanapin ko ulit yung ano, baka makalimutan ko yung isang maganda kong example sa trading psychology. Yung ating uh, flip coins. Tuturo ko yan mamaya, flip coins na tinatawag yung head and tail. Head and tail strategy. Oh, natutunan ko yan sa isang veteranong coach. Nagkukwentuhan lang kami, galing kami sa ano sa isang big event no ng isang broker. Hindi ko na mention kung sino sila. Nagkape kami, nag-Starbucks kami, kwentuhan lang. And then sinabi niya sa akin, gawin mo to. Mamaya pag-uusapan natin.
which totoo nga. Okay. Risk management, trading size, okay, versus mga yung kasama to, revenge trading, overcoming greediness. Ay isa-isahin natin 'yan kasi ano pa tayo eh. Marami pa tayong topic actually. Sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa pinaka-thorough na trading psychology na ibibigay ko sa inyo ng libre para sa community and para sa mga YouTube subscriber ko. Okay? So, ayan. Next, marami pa tayong pag-uusapan. Ayan, no? Lahat yan. Pag-uusapan natin. Okay, taglit lang ha. I-ano lang natin. Okay. Now, kung titignan mo, ayan, yung trading journal, pag-uusapan din natin yan. So, become a trader, not a gambler. I-check ko yung chat natin, baka meron ibang, yan. Sorry, ilalagay ko dito sa second monitor ko. Become a trader, not a gambler. Sa totoo, guys, pwedeng maging sugal at maraming sugarol sa ating trading. Okay? Marami na ako nakitang sugarol sa ating trading. Naniniwala kayo? Kung naniniwala kayo, can you type 3? Kung ikaw ay isang sugarol na ngayon, minsan naranasan mo yan, okay? Can you type 2? Walang problema. Hindi ko may mention ang pangalan niyo. Medyo naging ano ka, parang sugal. Okay? Nawalan ka ng risk management. Meron ba? Out of ano, wala naman. Yun, meron. Hindi ko sasabihin kung sino siya. Pero, ayun, meron. Grabe, dalawa na. Tatlo. Okay, we have 14 participants ngayon. Actually, mga normally 20 yan. 40, tama ba? Yeah. Okay. May mga 14. So, meron. Now, ito ang hindi naiintindihan ng ilan. Paano ako magiging trader coach and not a gambler? Okay. Kaya papasok dyan, hindi ko ganong binanggit yung risk management natin. Papasok dyan, itong mga pag-uusapan natin ngayon. Actually, nailagay ko na to dati, I think in my YouTube, hindi ko maalala talaga, pero sa mentorship ko, sinasama ko to. Kung ikaw, iniisip mo na pagka pumasok ka ng trading, yayaman ka agad dahil sa mga PNL na pinapakita ng iba, dahil sa mga kotse na pinakita nila na nabili ko to dahil sa trading, nagkakamali ka. Ulitin ko nagkakamali ka. Why? To be honest, those people who flex their Lamborghini, okay, or their car, dumaan muna yan sa hirap. Bago nila narating yun. At ang kapital nila, hindi $100, hindi $200. Okay? May mga kapital yan ng 5, baka, hindi ko masabi pwedeng $10,000, $20,000, $30,000. Yun ang mga kapital niya. Okay? Kaya hindi ako naniniwala. Walang realistic na yung $100 mo magiging 1 million agad-agad. Hindi. Okay? Ang focus nyo, long-term growth, profitability, and consistency. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron kang goal, okay? Yung $100 ko, my target will be $500. Siguro kaya ko to ng mga 1 month. Yes, kaya. That's a realistic goal plus long-term growth. Ibig sabihin, you are protecting, no? Ibig sabihin yan, guys, you are protecting your asset. Yung pinuhunan mo, pinoprotektahan mo siya. Ganon ang long-term growth. Ang iniisip mo, hindi ka agad yumaman, kundi kumita paunti-unti. Bibigyan ko kayo ng actual na goal ko. Okay? From 2021, okay?
from 2021, pagka nagdi-derivatives ako, my target is only $100 per day or 50. Dahil hindi ako nagre-risk ng napakalaki. Like for example, kung ang capital mo ay $1,000, 2 to 3% lang nun ang ima-margin mo. Mapa-forex man yan o crypto. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano makikita yan sa MT4. Kung makalimutan ko man, ipakinote na lang sa akin. Ha? So, ang kailangan na gawin mo, no, is alagaan at protektahan mo yung inyong asset. Yun ang importante sa atin. So, balik tayo sa ating share screen, no? Okay, sa share screen natin. So, pagka ang strategy mo, ito, may coin flips na eh. Mamaya, pwede na nating ipakita yan. No? Kung ang strategy mo, narinig mo lang sa Twitter, o kaya sa Forex signal mo, okay? O kaya, yung strategy mo ay bara-barabay. Tapos wala ka pang risk management. Eh, laglag ka. You are a gambler. Pero, uy, may natutunan ako kay Coach Flariden. Natutunan ko yung SMC. Uy, may natutunan ako dito sa coach na to. Kahit na ibang coach. Ganda. Ano gagawin mo? Backtest mo muna. Tignan mo. Kaya mo ba? Okay ba siya? Tumatama ba yung analysis mo? If you are doing that, you are a trader. So, anong point dito? First step talaga dito sa trading is knowledge. Isa yan sa mahalaga. Pero diyan na papasok ang alin? Susundan mo yan ng 3 risk management principle. Not over leverage. To be honest, hindi ko gaanong pinapansin yung not over leverage pagka forex. Kasi pips lang yan eh. Pagka nagte-trade ako sa crypto, doon ako medyo ang point ko ay hindi mag-leverage ng malaki. Okay, pero sa forex hindi ko gaanong iniinda yan. Sa gold, ang margin ko tinitignan ko lang din. Which mamaya pupunta tayo sa MT4 ng Tickmill, then titignan natin. Sa crypto, pwede kong i-sideways yung isa, no, na ginagawa ko kung paano. Okay? Now, trade only when there are high probability setup available and his entry criteria have been met. Dito nagkakatalo. Okay? Bakit nagkakatalo ang mga trader? Kung gambler ka, overtrade ka. Lalo na yung mga scalper. Kaya I suggest, pero dumaan din kasi ako sa scalping guys eh. Nakaka-addict kasi ang trading pagka kumikita ka na eh. Okay? Pero kanina, di ba, pinakita ko sa inyo yung 2021 ko ng mga profit sa crypto. Na-addict na ako doon. Pero nakita ko, ba, pwede pala mag-swing trade. Okay? Mag-swing trade ka, less stress. 2 to 3 trades in a week, pero kumita na ako ng $300, $400, pwede na. Buhay na ako. Bakit? Meron pa akong passive income eh. Meron pa akong EA trade. Sa crypto, meron akong spot sa crypto. So both, di-discuss pa rin natin dito yung forex, crypto, lahat. Wala tayong itatago, ilalagay natin yung lahat kung paano kayo matututo and maging profitable. Okay? Now, random position. O, nakuha niyo yan. Wala kang proper na, ano, wala kang proper na strategy o entry kung saan ka mag-e-enter. Basta may chok, enter na ako. Ano yung chok? Ano yung chok? Change of character, entry na ako. Tama ba? O, review tayo. Sino sa chat? Basta may chok, pasok na ako. Basta may market structure shift, yung mga naka-attend previously. Sino? Tama ba? Basta may chok, market structure shift, pasok na ako. Okay. Pagka chok, no. Bakit, Ma'am Jessica? Gusto ko malaman ang sagot mo. Bakit mo? Pwedeng mag-type, pwedeng mag-unmute. Parang walang mic si Ma'am Jessica. Paki-type po, Ma'am Jessica.
Tama ba? Pwede bang mag-unmute kayo? Wala namang mali. Wala namang mali dito. Huwag kayong mahihiya. Yun. Wait muna. Kung may FBG or OB, natatalbugan niya. Dahil yung CHOC, kung market structure shift yan at ICT ka, kasama na dyan yung FBG. Pero kung yan ay CHOC lang, ang mga sa SMC, yung mga gumagamit ng CHOC, yun lang yung break for a reversal. Meron ng signal ng reversal. Pero tandaan nyo, we need a displacement. Okay? Ibig sabihin, yung mga long candle. So you are not doing a random trade over trade. Kung ano lang yung type mo, teka, tataas yung, ang laki na ng candle na to eh. Sige nga, click ko na tong buy, tapos. Okay? So that's the reason why people, especially newbie, who are into trading, become a gambler. Tandaan nyo yan. So, usap tayo sa mata ngayon. Tatanggalin ko tong ano. Gusto ko kasi eye contact pagka nagtuturo. Usap tayo sa mata. Doon pa lang sa sinabi ko, guys, kanina inamin may umamin eh. May umamin na sa chat. Nagiging gambler sila. Okay. Sino ang out of 12 participants ngayon? Kanina 14 to eh. Siguro umalis na yung iba. Sino dito ang nangyayari sa kanila nag-gambler? May umamin na kanina. Pero gawin natin, mag-type tayo, no? Mag-type tayo ng panibago. Type nyo lang ang 2 uli. Sino dito ang nakaranas nun? Overtrade. O, tataas na ang kamay ako. Nakaranas ako ng overtrade nung beginner ako. Kasama ako doon. Kasi ang sarap mag-overtrade. Ang sarap kumita. Pero nakakaligtaan nila na dapat you have to rest. Kung kumikita ka, you have to rest. Kung nanalo ka ng 3, that's enough. Don't stress yourself. Pag-uusapan din natin yung stress eh. Pag-uusapan din natin yung stress. I-share ko yan dati, yung stress na kung paano iiwasan. Okay? So, nakita ko ang dami. Well, lahat tayo dumaan dyan. Dumaan din ako, but that was before. And now, no more. Sabi nga nila. Okay, kasi natuto na ako sa leksyon na kinita mo ng isang linggo, isang trade, ubos. Bakit? Walang risk management. O kaya, gusto mo ng revenge trading. Lahat tayo dumanas niyan. Kaya that's the good thing that I'm sharing my experience to you kasi that experience is long time back pero aral yan sa akin na sineshare ko sa inyo. Yung iba naman naranasan na kaya mas maganda. Kasi mas masakit eh pagkabulsa mo na yung na ano eh yung nabutas, 'di ba? So, one more thing, accept his losses and does not get emotional. Dito nagkakatalo rin, no? Yung mga ganyang sitwasyon na kung saan, oops, naka-share screen ako, tama naman. Okay. Diyan nagkakatalo. Okay? Bakit? Ang nangyayari sa iba, okay? Ayan, isama ko na pala, nakalimutan ko kanina na i-mention yung food, no? Food natin. Yung first of, yung una, yung pinag-usapan natin, yung fear of missing out. And then ito pa, yung food na tinatawag. Sir, ano po ba yung food? Masarap po bang kainin yan? Okay, hindi. Dahil hindi nakakain ng food. Sino ang nakakaalam ng meaning ng food? Sino ang nakakaalam merong, ayan, kasi emotional eh. Pumapasok to dito eh. Kaya biglang naalala ko eh, hindi ko na-discuss kanina. Sino ang nakakaalam ng FUD? Pwedeng mag-Google search. Okay, good. Yan. Fear, uncertainty. Uncertain. Mas gusto ko yung uncertain and doubt. Kapag ka nakarinig ka ng balita, minsan natatakot ka mag-trade. Pagka bumaba na ang drawdown mo, natatakot ka mag-trade. Pagka nag-doubt ka kaagad sa kasi hindi ka talaga aral,
teka, tama ba yung ginagawa ko? Hindi ka nag-backtest. Okay, tama ba yung ginagawa ko? Sige, okay lang, matalo na ako. Click mo na yung X button. Okay? Sa ano, sa MT4 natin. Oh, click ko na yun. Kasi ano takot ako matalo. Yun. Ngayon, doon papasok yung pagiging gambler mo o trader. Meron naman, no, okay Ah, pagka panalo ka, nagpapapalakpak ka. Actually, naranasan ko yan kasi naka-vacation ako doon. That was a long time back, mga 2, 3 years ago. First trade ko na $100 yata yung margin ko. First trade ko na $100. Grabe, nag $600, nagtatalon ako. Sabi ko, yes, meron na tayong pang black level. Ano pala? Blue level, alam niyo ng mga iba. So, asaya ko, tinabi ko yung sabayaw ko, tapos sawa ko, kasi nandun kami sa province O, tingnan mo, $600 in just one trade. Ito ang trading, sabi kong ganon. But to be honest, I'm not more than 2 years noon. Kaya yung emotion ko as a trader, naka-attach pa masyado sa ganyan. Dahil sa saya kong yun, nagkaroon ako ng overconfident. Yung sumunod na mga trade ko, natalo ka ng 200, natalo ka ng 100. My point is, I get so much emotional. Ang nangyari sa mga sunod kong trade is overconfident. Kala ko, bawat trade ganun. Hindi pala. Okay? Klaro yon. So, what is the lesson doon sa natutunan nyo? Doon sa 1 to 5 pa lang. Gusto ko mag-type yung iba, o kaya magsabi. Ano yung nakita nyo na lesson doon? Ano ang mahalaga? May nahihiyang mag-type? Okay, bibigyan ko kayo ng good. That's one point. Discipline. Salamat, Sir Gerald. Meron kang disiplina na hindi ka rin masyadong emotional. Yun, natumbok din ni Sir Adrian. Ito yung gusto ko, emotional control. Kasi, balik tayo sa sa eye-to-eye contact natin. Okay? Kasi may nagtuturo, hindi kailangan no emotion ka sa trade. Yung may mga pro trader na ganyan. No emotion ka sa trade. Ano ka, tao o bato? 'Di ba? If you are a human, normal lang may emosyon. But you have to control it. Yun ang ano. So pagka nanalo ka, uy, nanalo ko, okay na. Then move on ka. Natalo ko eh. So normally dyan, pagka consecutive na yung talo mo guys, 2 or 3, stop ka na muna during that time. Baka stress ka. Ang dami yun Stop ka muna. Baka stress ka. Baka may problema ka. Meron akong tinanong sa Crypto Army. Ito lang sa GC. Ano ko, straight. Hindi naman ako ganito dati. Stra- ah, Losing streak ako, sabi niya. So, tinat ko siya. May personal problem ka ba, sir? Alam mo, sagot niya sa akin. Buti wala dito eh. Kanina siya yung pumapasok na hindi makapasok. Nandito ba siya? Wala. Alam mo, sabi niya sa akin. Doon sa chat. Group chat yun. Sir, nag-away kasi kami ng girlfriend ko eh. Ayun naman pala. So, if you are stressed, if you are not prepared emotionally, don't trade. Kung hindi, magiging revenge trading lang yan. Nag-away kayo ni Mrs. eh. Huwag ka na muna mag-trade. Baka mapapunta yan sa revenge trading. At least, relax ka na nagte-trade, masaya ka, bago ka mag-trading analysis, and then papasok ka. Kuha? Kasi if you don't, uh, uh, masasabi ko dito, if you just trade because you want to trade, pero you are stressed, or you are not prepared, emotionally, mentally, you are a gambler. Tandaan niyo yan. Sumusugal ka lang. Tignan niyo yan. Napakahalaga niyan. Kaya nga, sinasabi ko, dun sa previous training psychology ko, do something na makakapagbasa ka. Like for example, meron akong shinare dati, share ko rin sa inyo.
yung stress, pwedeng English or Tagalog, whatever you want. Although this is Bible, I don't want to be tawag dito preachy religiously, okay? Pero gusto ko lang i-share kasi personally nakapagbibigay sa akin ng relaxation and no stress, okay? I-share ko lang din sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, teka lang parang nakuha ko na siya kanina. Hanapin ko lang. Okay. Yung pagiging stress-free natin, napakahalaga yan. So, dito ako, let's talk it in English. Mas prefer ko ang English pagka ganito. So, this is one of my... Nakikita ba yung screen ko, guys? Can you type 3 kung nakikita naman yung screen? So, normally, kinukuhanan ko yan. Stress, tinatype ko yan. Yan, nakikita naman yung ano. So, stress. So, meron dito ang topic ng stress eh. No, not here. Publication to. Ayan, ito. So, dito sa isang babasahin na to, you can do anything na magpaparelax sa'yo. Pero sinasabi ko lang yung isang pinagkukuhanan ko. So, stress, key to manage it. So, mahalaga yan. So, you can do it by yourself as well. How to teach? No, not this one. Masyadong maano to. Meron ako kanina eh. Sorry, hindi ko siya na-ready kaagad. Pero sa publication siya. All natin. Ito na lang. Ayun, how to deal stress. Napakaganda kasi nito. First of all, one day at a time. Do not increase your today anxieties by adding tomorrows to them. Masyado ka nababahala sa kinabukasan nyo. Hindi naman, ako sorry hindi ako nagdi-discriminate ng gender. Pero ganyan ang mga girls, ganyan ang mga ladies. Nandyan yata si ano kanina eh. Nandito pa naman yung ating country manager. Ma'am Sally, pasensya na. Nandito yung ating sa Tickmill. So, ang problema kasi, um, lalo na no ang mga ladies masyado yung emotional and then they are thinking yung factor na minsan hindi naman pa problema pero pinoproblema nila. That's the reason why God created man first and then pangalawa si Eve, okay, kapupunan in ano, so kailangan yun ang mapaprevent nyo. Live one day at a time. Huwag niyong problemahin ang hindi pa problema. Okay? So, yun. Do not be a perfectionist. Avoid setting unrealistic high standard for yourself and others. Be modest. Sabi dyan. Set reasonable standard. Okay. Example, sa trading nga. 100 lang ang kapital mo. Tapos, tinatarget mo ay 10,000 US dollar. Realistic or not? Can you type? No or not? $100, tina-target mo in 2 months. Uy, mahaba-haba yun, coach. In 2 months, 10,000 US dollar. So you are already setting up unreasonable standard. Kasama yan, magpapa-stress sa'yo yan. Negative emotion, okay, can cloud clear thinking. So try to stay calm. So ano nangyayari? Sabi ko sa'yo, during that day, pinipilit mo mag-trade but you have problem. You are negative in your surroundings. Kumbaga, you feel bad, you feel sad that time. Huwag ka mag-trade. Kasi stress ka eh. So that's the reason ayan. Do not be quick to assume bad motives, positive side of situation. And then ito pa ituturo ko bagaman wala dito no. Huwag kayong sumama sa mga pessimistic na tao. Kahit sa community. Pagka nakita nyo, laging tira ng ibang coaches, o kaya napakagaling ng strategy ko, sakalam kami. Alam mo yung sakalam, no? Malakas kami. Yan.
Ano yan, directly, pagka masyadong proud sa strategy nila, wala. Para sa akin, without humility, okay, you will not prosper in this kind of life. Dito sa buhay na kinakatayo natin. If you are proud so much, hindi masamang maging proud, no? Minsan nagiging arrogant na kasi. So, magdadagdag yun ng stress sa inyo. So, eto pa, pursue a balanced lifestyle. Okay? Hindi ka pwedeng workaholic dito, trade ka ng trade. Kaya nga ako kumuha ng EA eh. Okay? Bakit? Meron din akong passive income. Alam mo yun, nagre-relax lang kami sa Boracay. Tapos nung February, nagre-relax lang kami sa El Nido. Kumikita yung EA ko, naka-passive income. Okay, pagbalik ko, oy, kumikita naman ako sa take meal. O kaya, kumikita naman ako sa crypto ko. Okay? So, yun yung dapat na balansehin nyo. Hindi pwede na, lalo na kapag ka full-time trader, yun ang sakit ko eh. Nung naging full-time trader ako noong 2021. Lagi ka nakatingin sa chart. Lagi ka nakatingin sa chart. Ano, babantayan mo ba? Hindi. Kaya suggest ko, subukan nyo lahat ng klase ng pagte-trade. Okay? Subukan nyo lahat. Stop muna ako ng sharing. Subukan nyo lahat ng klase ng pagte-trade. Subukan nyo kung ikaw ay scalper ba gusto mo, intraday. Pero definitely guys, okay lang subukan yung scalper. Pero stressful yun. Ako na nagsasabi. Lahat kami ng mga matatagal ng trader, mas type namin 2 to 3 trade in a week. Basta maganda yung kita, okay na kami doon. Satisfied ka muna. Huwag kang maghangad ng iba. Ng mas malaking income. Lalo na nag-uumpisa ka. Klaro ba yon? Okay? Nagiging klaro sa inyo yun? Now, ito yung isa nating pag-uusapan ulit. Clear po. Okay, thank you Sir Adrian. Balik tayo dito. Meron ako. Yan. Ito ang kulang ng ibang mga trader. Take care of your health. Hindi porket New York session, London session, lagi kang gising. Matulog ka naman. Yan ang naging problema ko nung full-time trader. Bakit? Tulog ako sa umaga, gising ako sa gabi. Actually, hanggang ngayon, minsan ganun ako. Ang problema ko, scientifically daw, kapag ka hindi ka sumusunod sa body clock ng paligid mo, nagiging anxieties yun. Okay? Sa papanong paraan, I'll give you an example. Ito, take care of your health. Sabi kasi sa 1 Timothy 4:8, physical training is beneficial. Develop healthful habits, physical activity that lift your mood. So at least, nagja-jogging ka. Mahirap to sa isang nagtatrabaho. So, katulad nyo, madalas dyan, mga nagtatrabaho. So, paano ka magiging healthy? Tumingin ka lang sa chart, 30 minutes, tsaka ka mag-trade, tapos iwanan mo na yan. Magbigay ka na ng time para sa sarili mo o kaya para kahit nag-aaral ka guys, kahit ngayon may mga estudyante ako dito, wag kayong masyadong magtutok, no? Baka naman mabuang kayo, sabi nga nila. No, mabuang na kayo sa pag-aaral. Hindi ako sabi nung mga kaibigan nating Bisaya. Oh, baka mabuang ka day, mabuang ka dong. Oh, dili ka na makasabot. Hindi ako Bisaya na ko lang. Di ka na makaintindi. Oh. So, yun yung point ko. Baka nakakalimutan mo na magbigay ng time para sa sarili mo. O baka yung iba diyan sobrang workaholic. Okay. So, give time to yourself. Take care of your health. If you want a balanced life, if you want a happy life. Okay? So, yun. Ah, Eto, hindi ko na ganong i-discuss. Type nyo lang yan dito sa jw.org. Tapos type nyo yung stress. English yan. Ito ang most translated website sa buong mundo. Okay? Around 1,000 ang dialect, ang languages nito. Although Bible-based to, may mga practical na to na para sa lahat. Okay? So, pwede nyo na lang tignan. Pagkapunta nyo sa jw.org, i-type nyo lang yung search. Halimbawa, stress, family matters, halimbawa, pera, money,
pwede nyo i-type dyan. Makakatulong sa inyo yan practically. Okay, so as a trader, tumulong din sa akin yan. So now, dami nating topic. Ang ganda talaga. Kasi kahit 2 hours magdi-discuss ako sa inyo. Okay? So now, treat trading like a business. Ano ang ibig sabihin ng treats trading like a business versus think that trading is a casino? Sino dito ang nagsugal sa casino? Gusto ko ma-interview personally. Huwag kayo mahiya. Okay lang yan. Tayo-tayo lang. Kaya lang mapapanood yan. De, biro lang. Sino dito ang personally nag-trade sa casino? Hindi kasi ako nag-gambling pero may hahanapin lang ako sa inyo. May hahanapin ako. Sino dito ang nag-trade? Just hold on. I go to my profile. Ipapakita lang kasi ako sa inyo. Okay. Aha. Wala na pala dito yung mga previous jobs description, no? Punta na lang ako sa LinkedIn ko. LinkedIn. Sino dito? LinkedIn. Clariden. Okay. Sila to. Ayun, okay. Good. Saglit lang guys ha. Pinapasok ko lang yung ano. Ha? Sorry. Punta ako ulit sa Zoom. Impossible. Wala talagang ano dito, guys. Can you type? Wala talaga. Ito na lang. Pa-interview na lang yung mga napapanood nyo. Ano nangyayari pagka nagsusugal? Okay, one word. Ano ang hinahanap lang nila? Nagsisimula sa letter L. Okay, letter L. Pagka nagsusugal ka, dapat meron kang L. Ano yun? English Pagka nagsusugal ka, ano yung L na yun? Walang makahula. Next letter. Letter U. Yun, tama si Sir Gerald. Letter U. Okay? So, luck. Kapag ka gambler ka, wala nang strategy, wala nang luck na lang. Luck-luck. Sinamahan pa ng luck-luck. Inom. No, meaning ng luck is fortune. Kumbaga, bahala na, manalo, matalo. Importante. Normally, pagka sugarol, okay, ang gagawin nila, okay, one chip. This one chip is worth $100. Mga chip-chip yan sa casino. Hindi ako napapunta guys, kasi nga, Bible-oriented family ko. So, hindi kami nag-gambling. Pero napapanood ko. So, one chip, talo. Lagay ako ng 3 chip. Magkano yun? $300. So, ganun mo tinitreat ang trading, gambler ka. Ano ibig sabihin niya? Nagre-revenge trading ka. Talo ko ngayon. Actually, merong strategy na martingale, okay? But I'm not recommending it for a newbie. Parang ganun yun. Tinataas nila yung margin sa susunod na trade para manalo. But I don't think na para sa akin mas malakas ang risk mo doon. Ngayon, sabi doon kanina, it's better to treat trading as a business. Okay. Coach, do you have authority to talk about business? May credibility ka ba? Okay. Para sa kapakanan ng lahat, yes. Meron po akong credibility. Okay. Kasi nung nasa Abu Dhabi ako, makikita niyo rin kahit sa Facebook ko yan. Naging director ako ng Philippine Business Council. Elected po ako dyan ng Abu Dhabi. So from May 2018 hanggang April 2020, kasama ako sa mga Filipino business dahil nga may business ako na photo and video na tumutulong sa mga kapwa Pilipino primarily na may negosyo and to expand it.
paano mo minamahal ang negosyo? Okay? So, okay na tayo dyan. Yung credibility ko lang para ipakita niya na marunong talaga ako mag-business. Okay? Dahil may sarili akong negosyo, ah, ngayon may mga franchise ako. Meron pa rin, but I'm not focusing anymore. Gusto mo mag-franchise ng Siomai King, gusto mo mag-franchise, but technically ako hindi na ako naghahanap ng mga franchise na yan kay ng mga tao because I'm focused now on uh, trading. Okay? Pagka tinitreat mo ang business, okay, inaaral mo talaga ang negosyo mo muna. And normally, nagsasucceed ang isang negosyante. Okay? Balik tayo dito. Nagsasucceed ang isang negosyante kapag ka-passion niya at mahal niya talaga yung kanyang business. Same with trading. Kung ito magiging bread and butter nyo ngayon, okay, magiging bread and butter nyo ang trading, dapat inaaral mo siya. And then next time, which pag-uusapan natin sa last slide, matuto mo siyang mahalin. Actually guys, matututo ng mahalin ng trading kapag ka kumikita na yan. At lalo na kung yan ang nagpapakain na sa pamilya nyo. Or tumutulong sa'yo na mag-solve magbayad sa mga loans nyo previously or magbayad ng bill nyo sa kuryente. Okay? Meron ako sa YouTube, check nyo na lang, estudyante ko rin siya. Nawala siya ng trabaho, sa trading siya kumukuha ng panggastos niya. Ngayon, nagtatrabaho pa rin siya, nakahanap siya, kasi hindi biro ang pagiging full-time trader. Okay? So, kailangan pagpaplanuhan yun. And I don't suggest quit your job, tapos you should have other source of income. Okay? Pero ang point is, treat trading as your business. Kung gusto mo talagang kumita sa trading. Mahirap ang papasukan mo dahil napag-usapan na natin kanina, pwede ka masunugan. Pero pwede mong iwasan, ito yung sinasabi ko, pwede mong iwasan na masunugan ng malaki. Okay? Because you have coaches na tumutulong sa inyo. You have friends na mga trader or laging pinapaalalahanan kayo that we need to have risk management. Klaro tayo dyan? Kung naiintindihan nyo to, ito isinare ko dati but i-share ko to sa ating Tickmill account. Okay? Lahat to, i-share natin sa Tickmill ngayon. Bago ko makalimutan, i-share ko na. Okay, pasukin ko lang. Ngayon, coach, paano makapasok dito? Primary, pero sinashare ko rin to sa group ha. Yung Tickmill kasi, kailangan at least register ka sa sponsor natin na Tickmill ha. So, dapat, kasi unang-una, sila ang sumusuport sa atin. Once na magka-event tayo, susuportahan din tayo ni Tickmill. Okay, so Tickmill, ASEAN exclusive. Okay, gawin natin yan. So, normally, yan, may mga guide din ako. May time na wala talaga akong chart, hindi ako nakapag-charting. Pero, ito, exclusive lang to sa mga under ng Tickmill IB ko. Okay? Coach, kumikita ka ba sa IB? To be honest, maliit yan. Barya lang yan kumpara sa totoong kita ko sa trading. May bumabanat na mga ganyan eh. Sa totoo pati, kapag ka nasa World of Commerce ka, normal ang may referral commission na tinatawag. So, hanapin ko lang ha, para ma-send ko sa'yo. Kasi may mga bashers na, marami naman tayong bashers, pero hindi na natin iintindihin yan. Ang mahalaga, makatulong tayo sa community ng libre, tulad ng ginagawa ko. Kasi yung mga basher, tanangin mo, kayo ba nakatulong na sa community? Ngayon, ayan. Ito yung mga pag-uusapan natin ngayon, makakatulong yan sa inyo, ha? Reminder yan. So, kung hindi pa kayo member nito, sa video description, yung mga nakikinig, register lang kayo sa Tickmill. I don't need deposit right now, hindi kailangan. Pero, mas maganda rin kung matry nyo kahit demo account lang ng Tickmill. Okay? So, balik tayo sa next natin kasi baka makalimutan ko. PM nyo lang ako kapag yung screenshot na nag-register na kayo. Next tayo. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Guys, klaro ba yung ating one of the hardest in the industry? Okay. Klaro ba yung ating napag-usapan na gambler, trader, or gambler? Okay. Now, fundamental analysis versus technical analysis. Ano ba, coach, talaga ang pinakamahalaga
Anong sagot ko? Conditions of the market reflects in the chart itself. Kahit may big news pa yan. Kaya ako, to be honest, iwasan natin to. Yun nga galing kasi ako sa coach talaga na charting. Iwasan natin yung news. Very volatile. Totoo. Iwasan nyo pagka newbie na kayo. Lalo't newbie kayo. Pero sa totoo, diyan mas magandang kumita kasi mas malaki ang galaw ng chart. Okay? Pero pagka newbie ka, iwasan nyo. Kasi nga, pero kung may stop loss ka, wala rin eh. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Okay? So, ang point ko lang dito, lalo na sa forex and mga stocks and gold, kailangan talaga yan. Pero 'di ba, pinakita ko sa inyo kanina, kahit hindi ko alam kung mananalo si Trump and then si Kamala Harris, merong signal tayong makikita. It's either Bitcoin or gold. Meron tayong signal na makikita na ang gold possible bumagsak. Ang Bitcoin possible tumaas. Pero noon ko pa sinasabi na pataas ang Bitcoin. So, guys, ang Tickmill, meron din tayong crypto sa Tickmill. Okay? Punta ka lang ng symbols. Nakakasunod ba? Okay? Sarap maglong ngayon. Meron tayong Mamaya, papakita na. Punta ka lang ng symbols. Meron din tayong crypto. Nakikita nyo ba MT4 ko? Can you type 3 kung nakikita yung MT4 ko? Okay, nakikita. So, ang crypto natin sa Tickmill ay ADA, BCH, Bitcoin Cash yata to. Ayun, tama pala, andito na. Bitcoin, Doge. Ito, magandang meme coin to. Okay? EOS, Ethereum, Link, Matic, Sol, XLM, XRP. Yan yung mga pwede nyong i-trade na crypto. Okay? Medyo limited lang talaga pagka mga forex broker sa ganyan. Pero my point dito is pagka malakas ka sa technical analysis, then hahaluan mo ng kaunting fundamentals. Malaking bagay. Pero kung fundamentals ka lang, I don't suggest. Opinion ko lang kasi meron talagang mga fundamentalist lang eh. Nandun lang sila sa news. Okay. Kung kumikita sila doon, I'm happy for them. I'm nothing against with that. But based on my experience, chart pa lang, kita mo kung saan papunta. Ito, pag-usapan natin ngayon. Ano napapansin nyo sa inverted trading here? Mahalaga ba ang technical analysis? Tapos na tayo sa knowledge, ha? Tapos na tayo sa knowledge. Technical analysis. Ano ang pinakamahalaga dito sa chart na nakikita niyo? Ano ang pinakamahalaga? Guys, wake up if you are still here. Patience and emotion. Thank you, Sir Gerald. Tama. Makikita nyo na malaki yung porsyento niya. Okay? Malaki yung percentage ng patience and emotion. Pero ang technical analysis, maliit lang. Pero hindi ibig sabihin, hindi mahalaga to. Okay? Kasi kasama siya sa inverted triangle. Take note tapos na tayo sa knowledge kasi para sa atin mahalaga ang knowledge. Klaro? Okay, pero pagka ako compare mo ang technical analysis, risk management, saan ka papasok? Mahalaga yung risk management tsaka patience and emotion. Okay, papatunayan ko ngayon sa inyo yan. Head and tail lang ang strategy. Walang technical analysis. Pagka head, magbabay ka. Okay? Pagka tail, mag-short ka. Sell or short. Klaro yan. Okay. Ngayon, may tinatawag tayong risk-reward ratio, 1:3, 1:2.
Pero gagawin natin yan na, kasi sinusukat pa yun sa TradingView, yung iba nagpa-profit calculator pa. Pero papakita ko sa inyo ngayon later on kung paano natin makikita yan directly kapag ka nag-trade ka na and then pwede mong i-adjust. Okay. Sabihin natin na ang laging target mo, mag-umpisa lang tayo sa $5. Okay? $5. Yun yung margin mo. $5 lang. So, ang margin mo is $5. So, pwede ka magpatalo ng 1:1. $5 din. Okay? Isang $5. Isang $5. Isang $5. Isang $5 uli na margin. Then 5. Pang 5. Okay? Tapos, ang target mo, sabihin na nating para medyo reasonable, 1:3 o tingnan natin, 10, 10. O sige, ano na lang, 1:2. Para pakita lang natin, 1:2. Okay, 1:2. Ibig sabihin yan, dodoble lang yung iyong margin. Head and tail tayo head and tail tayo. Nag-buy ka, nanalo ka. Okay, buy, panalo, $10. Flip coin ka, talo ka. Uy, talo ka, $5. Ito yun tingnan nyo Tapos, let's say, nag-buy ka uli, panalo lagi ang buy mo. Flip coin ko yan flip coin Tapos, flip coin uli. Tail lang lumabas. Talo na naman. Okay? So, negative natin to, yung talo. Okay? Last, nag-buy ka pero talo ka naman. Okay, -5 ulit. Ano total, guys? Tingnan nyo Ito, win mo out of 5, 2 out of 5. Ang loss mo, 3 out of 5. Pero, may risk management ka. Ito. Ang margin mo, ito. Ano total dyan? Yung magagaling sa math. Ito na lang. Panalo ka ng 10, dalawa. Okay? So, 20 yan. Talo ka ng 5, 10, 15. Sa isang araw yan, trade mo. Kunyari lang Panalo ka pa rin ba? Ayun, may nag-type na. Panalo ka pa rin ng $5. Okay. Win rate mo, mahina, 2-3. Pero dahil mayroon kang risk management, okay, hanggang dito lang ang stop loss mo, laging 1:1, tapos RR mo, 10. Ngayon, meron yan sa TradingView, hindi ko na ituturo sa inyo. Directly na tayo sa MT4 para makita nyo. Okay. Now, ano point? Dahil meron kang proper risk management, okay? Dahil meron kang proper risk management, panalo ka pa rin. Pero anong strategy mo? Anong strategy natin na ginawa dito? Anong strategy na ginawa natin dito? Gusto ko may sumagot kasi nandito rin sa sa ating chart. Toss coin, Cara Cruz, Flip coin. Di lalo na kung nagte-technical analysis ka pero may risk management ka. Mas malaki yung percentage na kumita ka. You get the point? So that's the reason mahalaga ang risk management. And then, papasok na rin dyan yung avoid revenge trading. Ito yung pinakamahalaga. Wait for your trade. Intayin mo kung talagang sumasakto na yung mga requirements na sinasabi natin habang nag-aaral ka. Okay? Hindi tayo pasok ng pasok. Doon na yan. So coach, paano natin malalaman niya sa MT4? Even sa makikita niya sa mga nagte-trade sa ibang exchange na crypto directly crypto. Pero syempre, doon tayo sa
tick meal natin. I-erase ko lang muna ito. Ay, erase natin. Clear run. Okay. So, halimbawa, nasa tick meal tayo. So, nag-green ng gold. Okay. Dito tayo. Tama ba to? 162. Okay, 162. Okay. So, 162. Dito tayo. Ano to? Live, ano to? Live trade to. Papakita ko lang sa inyo kung paano. So, wala pa tayong trade. Magte-trade tayo ng gold to eh. Pinakamailit lang for the purpose of this. Normally dyan, hindi ko muna nilalagyan yan. Market execution, MT4, hindi ako magtuturo ng MT4. Market execution as is yan kung ano yung market. So, feeling ko gusto kong mag-buy. Pero ano dapat mag-technical analysis kayo. Okay. Actual, meron tayo naman dyan 1,600. This is my actually under to ni Mrs. Okay, 1 point nag-buy ako. Okay. Ngayon, pagka naglagay ka ng XSL stop loss 26 pumasok ka ng 2676, okay? So 2670 ang lagay kong stop loss. Nakabay kasi ako doon dapat sa ilalim. And then 2685 ang target ko. Okay? So pag meron kang dalawang guhit na makikita dyan. Nakakasunod ba guys? Nakakasunod? Okay. Pagka tinapat mo ang cursor mo, okay, magne-negative 6 ka sa stop loss na to. Pagka tinapat mo yung cursor mo dito, magpa-positive 8 ka ang gain mo. So, makukompute mo na yung RRR. Kailangan yan, naka-accept yan guys ha. Kasi kung hindi, hindi mo magagalaw yan. So, katulad yan, balik ko ulit. Okay, magkano ang margin mo? Ang margin mo, makikita mo lang dito guys. MT4 to, margin mo, doon sa trade natin na 0.01 is $5. Okay, dito pa lang, kita mo ngayon, kung $5, hindi 1:1 yan. Kaya lang nga, depende yan sa stop loss na gusto mo. Makikita mo yung, tanggap mo ba yung loss na $6 kung magkamali ka. Pero kung manalo ka naman, kung $6, mas maganda, banda rito. Ngayon, doon na papasok yung strategy natin ng mga pinag-aaralan. I just want to point out to you, kung dito pa lang, hindi mo na kailangan pumunta sa trading view. Yung iba kasi ganito eh. Pero pwede to kasi kung nagte-technical analysis ka. Ayan, maglo-long position ka, may mga ganyan pa, okay? Sa trading view, 1:1 ratio, etc. Actually, hindi ako gaano gumagamit nito kahit nagki-crypto ako sa Bybit, hindi ako gumagamit. Dito pa lang, diretso na nakikita ko kung magkano yung loss ko. Ngayon, dito tayo sa Tickmill. Ganyan lang yan. Kung magfo-forex ka naman, same lang din. Kung mag-crypto ka with Tickmill, same lang din. So ayan, nakapasok na tayo. Alam mo na ngayon, kung malalaglag yan. So nakadepende na yan sa yung RR. Yung risk management mo, diretso pa lang, MT4 na. Hindi mo na kailangan ng trading view. Okay? So, okay ba? May natutunan ba kayo doon sa part na yan? So, ayan lang natin siya mag-trade. Maliit lang naman yan, $5. For the purpose of video, sinabi ko yan. Pinakita ko yun sa inyo. So, happy ba kayo doon sa risk management natin na topic? Happy ba kayo? Kung happy kayo, 1:10. Ano yung 10? Bawal mambola. Sa risk management natin na topic ngayong gabi. Anong oras na? 9:10? Nag-umpisa tayo, 7:40. Walang happy. Bigla ako nalungkot. Can you type 10? 1:10. Bawal magbola si Ma'am Jessica. 8. Muntik ko nang maloko si Raul o si Sir Adrian. 100. Binobola mo na ako yan, Ma'am, Sir. Hindi, biruan lang. Tropa naman. Magkakatropa. Actually, ngayon ko lang nakilala si Sir Adrian. Natuwa lang ako sa kanya. Promise, sir. Okay. Hindi pa tayo tapos, ha? Gina-joke ko lang kayo. Meron pa tayong sa dami kong inatenan. Okay, maraming inatenan daw si Sir pero natuwa siya dito sa freeze. Hindi pa tayo tapos, guys. Gusto ko, kopya, i-screenshot nyo to, no problem sa mga nanonood. Pero kung maka-join kayo sa GC, kasi yung GC, doon din ako nagbibigay ng mga indicator, register lang kayo sa Tickmill.
Okay, register lang kayo sa Tickmill. Actually, it's a requirement para makita lang namin kung talagang nagsusupport kayo. We are not pushing you to make a deposit. Pero syempre, on the long run, kapag ano na kayo, kasi ang baba ng spread. O tsaka na natin i-build up si Tickmill. Baka sabihin nyo, sobra naman nagpo-promote si sir. Hindi. Kaya nga ako napataga sa Tickmill eh. Okay, mababa na spread tapos marunong pa mag-alaga. Sabi nga nila, alagang Tickmill always happy. Okay, now, why you use a trading journal? Dito ako sa totoo kulang, guys. Hindi ako nagte-trading journal noon. Noong nag-umpisa ako. Pero, gumawa ako ng sarili kong note kung ano yung talo ko, bakit ako natalo. Iniisip ko yun. And then, nire-review ko ano ba yung nagkamali ako doon sa chart ko. Okay? Ano ba yung pagkakamali ko? Bakit ako natalo? Teka, bakit ako nanalo dito? Hindi porke nanalo ka na, hindi mo pag-iisipan. Hindi ka magba-backtest. Okay? Panalo na ako, ibig sabihin gagana na to. No. You have to do, kahit na sabihin mong wala kang trading journal, kailangan reflect on your trade. Have a reflection on yourself. What did you do? Bakit ka nanalo? O bakit ka natalo? Okay? Now, rules in trading, halos na pag-usapan na natin to. You need patience, walang greed, okay? Yung greed, number one yan, guys. Number one na kalaban yan ng trader. Okay? Number one yan. Manage fear, manage stress. Pinag-usapan na natin yan. Stay calm when you take a trade. Don't overtrade. Don't revenge trade. Ito, depende na lang sa inyo. Kaya lang, ito yung mga nilagay ko, no? 3 losses in a day, walk away. 3 wins in a day, walk away. Protect yourself always with a stop loss. 10 mas, yung risk mo, dapat inaalagaan mo. Find peace when you lose. Sabi ko nga, kailangan, kalmante ka lang. Natalo ka, huwag mong iiyak naman. Kaya ka umiiyak, nag-all-in ka. Wala kang, wala kang risk management. Okay, pagka nag-trade kayo guys ng derivatives, ilang beses na namin sinasabi to, ang margin nyo lang per trade ay yung ibang coach, 2%. Ako, okay lang, 2 to 3%. Kung mayaman ka naman, di 5%. Ano ibig sabihin nun? Kung $1,000 lang ang iyong capital sa dito sa ating trading, sa derivatives kasi pwedeng pwedeng itago mo 'yan. Okay. Ibig sabihin, meron ka pang pagkukuha ng kapital Pero wag mong isipin yun na matalo man yung 1,000. So, 1,000 lang, ita-times mo lang yan sa 0.05 para makuha mo yung 5%. So, ibig sabihin, ang margin mo, $50 maximum yung margin mo na pwede mong i-trade dun sa derivatives. Okay, kaya lang mataas to, 5%. Oo. Kung may $1,000 ka, mga 30. Kung nag-uumpisa ka, piso-piso in dollar. Okay? Piso-piso lang in dollar. Huwag mong ilahat. Marami dito nagkakamali at nag-overtrade yung iba. Ito rin yung isang cost. Kung 0.01 ka lang, habang buhay na 0.01 ka. Okay? Tingnan mo yung bot natin. Yung EA natin. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya mag-trade. Ah, is i-clear ko lang tong annotation natin. Okay, yung EA bot natin. Kung gaano siya meron din siyang hindi revenge trading. Okay, punta tayo sa EA bot natin. Yung isa sa mga nauna. Okay, inayaan lang natin yung trade na to. So, yung EA bot na to, isa sa kauna-unang na-install sa Tickmill. Actually, dati galing kami sa Cent account with the other broker and we are not really happy with the result of the Cent account. And then, kahit medyo matagal na ako sa Tickmill, hindi ko naman pwedeng ilipat lahat yung mga may gusto. I cannot force them. But, nung nilipat na namin sa Tickmill, imagine this, August 10, in-install to.
Ayan, no? August 10, 8:10, 1498 to be exact. Ah, ang profit na niya ay magkano? Paki-type nga kung tama yung nakikita nyo. Paki-type kung tama yung nakikita nyo. Magkano? Ito, profit loss. 1498 siya nagsimula. Magkano? Oh, passive income to. Kita ba? Okay. Now, kung titignan nyo ang trade niya, guys, majority 0.01 lang. Very strict ang risk management. Very strict. Pero enough namin to kahapon bago makita yung result ng election. Pero pumatak lang na 900 pips ang binagsak ni Gold. Kaya nanigurado lang kami. Kaya nung kasama nung EA developer nag-usap kami. And then decision na rin ng mga subscriber, i-off na lang. Kasi gusto nila ng risk management. Kasi possible to, ah, yung sell position, kumita ang bot. Pero pwedeng maipit din yung buy position. Pero sure yan, kung lalo na kung may magandang account. Ano rin, yung bot, yung kita pa rin yan. Okay, kasi dumaan na yan sa negative 900 drawdown pero nag-TP after few months. Oh, no, sorry, few months. Few days pala. Almost a week. Okay, so yan, 2-3, nakapag-withdraw na siya ng 1.5 kung hindi ako nagkakamali. Okay. Nakapag-withdraw. 1.4 lang ang withdraw niya. 1.4 lang ang withdraw niya. Kaya ko lang pinakita to guys, kasi hindi na po kami tumatanggap ng new subscriber dito sa bot na to. Ini-stop na namin kasi pwede nyo na siyang i-copy trade through Tickmill. May video tayo niyan. Okay, pero, babalik na naman tayo ha. Babalik na naman tayo sa isang mahalagang lesson na pag-aaralan ko. Sorry, na ipapangaral ko sa inyo. Guys, this EA bot is just a passive income. Kung gusto mo mag-copy trade, is just a passive income. But, manual trading income is the more important if you really want to be a pro trader. Long term. Bakit? Paano kapag nagbago ang market? Nasunog yung bot. Paano kung nawala na yung AI developer? Hindi na kami, katulad niya, nagsarado na kami. Saan ka magre-rely? Eh kung kumikita ka na araw-araw ng $100 in manual trading, hindi ka na magre-rely sa iba. Paano kung yung coach mo na nagbibigay ng signal, oh, buy tayo, oh, short tayo, nawala na, o hindi mo na makontak. You are just relying to others. You are not independent trader. So, kailangan maging independent ka sa manual trading. And the knowledge and risk management na matututunan natin dito, yun ang magiging tunay na profitable ka. Klaro yun? Okay. Dito tayo sa next topic natin. I-close ko na to. Okay. Mastery is not a function of a genius or talent. It is a function of time and intense focus applied to a particular field of knowledge. Siningit ko to galing kay Robert Greene. Bakit? Kasi hindi ka rin pwede, okay, na masterin lahat ng strategy. Okay? Tapos dito, kung gusto mo mag-master, kailangan mo ng intense focus and time. Gusto mo maging profitable trader, pero hindi ka naman tumitingin sa chart araw-araw. Pero tandaan nyo ha, wag muna wag magbaka-stress kasi yan ang sakit ng mga newbie na na gusto talagang nagpapaka-die hard. Okay? Reminder, wag kang mag magpapastress masyado. But you have to master one strategy. You have to master using your time and intense focus. Klaro yun? Okay. Iniwan ko naman sa inyo to. Okay. So, dito na lang tayo. Last. Hindi pa to last. Pangalawa pa to. Ito ang nakita ko. Marami akong, dumaan ng mga estudyante ko sa one-on-one. Palagay ko mga 300 na. One-on-one yan, 100. Okay.
mga ganyan yung mga dumaan. Come and go. Meron na busy na. Meron sumuko na. Meron kumita na. Meron mga funded trader na. Okay? What's my point? My point is, winners are not people who never fail. Okay? They are people who never quit. Ngayon, minsan, hindi kaya ng utak ninyo. Be honest, kasi may edad na. Okay? Balik tayo dyan. Lalo na, mag-aaral ka ng Elliott Wave. Sakit sa ulo, nosebleed. Ako, alam ko. Sa YouTube ko, makikita nyo. Tinuro ko Elliott Wave. Tinuro ko ang Wyckoff. Tinuro ko ang ICT Basic SMC. Okay. Coach, paano ka mag-trade? Doon ako sa simple. Anong point ko? Doon ako sa simple trading. Meron ako mga kilala rin. Pero kung magaling ka sa SMC, yes, nag-SMC ako. Coach, nag-Elliott Wave ka ba? Ba kung may nakita akong wave na ganun, yung basic. Tsaka makikita nyo madalas, pagka iniisa-isa ko yun, na nilalabas, madugo yun. Double blade ng Elliott Wave. Elliott Wave trader ka ba, coach? No. I'm just using it as a pattern. My point is, look for the strategy that will be best for you. And the good news is, after SMC, we will discuss every week, isa o dalawang indicator. Every week yun. Mauubos natin ang indicator na alam ko sa TradingView dahil marami talaga akong alam sa TradingView. Doon nagulat yung mga crypto version. Okay? Tapos, paano ba ite-trade yun? Pero tapos na kasi tayo sa SMC. Pwede nyo i-combine yung indicator. Combination yun. Ang maganda niyan, may flow na, may modules na. Hindi katulad nun na kung ano lang magustuhan kong ituro sa YouTube, ito, indicator na to, ito, indicator na yan. Kaya dapat, pasalamat tayo kay Tickmill. Tickmill supported us for this kind of webinar regularly. Okay, hindi ko rin magagawa to without help of Tickmill kasi kailangan ko rin ng support ng isang forex broker. Okay, para regular tayo. Especially, yan, pagka nagpapa-event na tayo, and etc. Okay, so ngayon, dito tayo sa last natin na pag-uusapan. Kaya tanungin mo sa sarili mo, guys, are you the one who easily quit dahil marami ka ng sunog? Pwede mong mabawasan ng sunog. Mag-demo account ka muna. And then, huwag kang mag-trade ng malaki. Huwag mong gawing sugal to. Kaya nagko-quit yung iba. Coach, talo ako ng 80,000 pesos. Malaki na yun sa iba. Especially pa pala dito sa Pilipinas. O, coach, buong sahod ko, talo. Bakit nangyari yun? Okay? You don't have risk management. Nagpadala ka sa emotion. Susundan yun na magkukwit ka na. Kuha? Okay. So, yun yung yun yung isa nating last but not the least, lagi kong sinasabi to. Ang success, hindi yan aksidente. Hindi loto ang trading. Hindi ito one-time, big-time millionaire ka. You need to work hard. You need to have a perseverance attitude, no? O persevere ka. Learning and studying and sacrificing, and most of all, matuto mo siyang mahalin. Coach, paano ko matututo siyang mahalin? Ang sakit sa ulo. Okay. Ano sabi ko kanina? Matututo nyo lang mahalin to kapag nakakaramdam na kayo ng profit. Profit meaning, kumikita na kayo, nakakapagbayad na kayo ng bills through your trading. Nakakabili ka na ng iPhone through your trading. iPhone 16 man yan. Okay? Nakakapagbayad ka man ng utang. Okay? Kung kanino man. Okay? Through your trading. Ayan, speaking of utang, coach, pwede ba na umutang na lang muna ako tapos ite-trade ko? No. Kasi gambler ka na. Yun.
Wala kang kasiguruhan eh. Hindi ka pa naman masyadong magaling eh. Okay? Ngayon, it's up to you on how you handle your money. Paano mo i-handle yung pera mo? Paano ka kukuha ng kapital? So you have to have another source of income para magawa yun. So doon lang papasok kapag nagawa niyo yun, yung mamahalin niyo yung trading. Makatanungin niyo yung ibang trader, may sari-sariling success story yan. Pero sabi nga, out of 100, mga 5 o 10 lang ang nagiging successful trader. Ayun ang sabi. Okay? Problema, dami rin nakikita nating naglabasang mga PNL, pero ayan, pinakita ko naman sa inyo, no, yung pagiging profitable ko noon. And nothing to prove sa mga basher natin, no? Nothing to prove sa mga basher, coach, profitable trader ka. And I don't need to. Okay? Kasi, eh, basta, dun sa isang grupo, merong isang madalas tumira, yung isa parinig sa akin eh. Okay, nothing to prove doon sa bagay na yun. Kasi yung tinuturo ko, ang tanong, nakakontribute ka na ba sa community? Yun ang tanong. Kaya mo bang magbigay ng libreng turo? Okay. Pangalawa, oh yes, full-time trader ako. Kung sa sarili ko lang, kaya ko mabuhay with trading. Ikaw, kaya mo ba? Okay. Yun ang itatanong ko sa kung kasi nino man. So, ibig sabihin, profitable trader na ako. Okay. Pangatlo, okay, ang isa pang dapat pag-isipan nyo. Coach, tama bang mag-resign ako sa trabaho then maging full-time trader? Mali. Okay? Ayan, mali yun. Bakit? Unang-una, may sinasabi ang mga businessman. Okay, don't put all your eggs in one basket. Masira man yung isa, meron kang support na isa. Yung mabasag man yung itlog na yon, kung nasa isang basket yon, yung 12 itlog, okay, yung egg na yon, nahulog, kawawa ka. Pero dahil hindi mo nilalagay lahat, nahulog lang yung isa, you still have 11 eggs. Nahulog yung dalawa. Anong point ko doon? Kaya ako nagda-diversify din. So meron akong crypto, meron din akong katulad ngayon, pa-bull run. Maganda mag-invest ka. Okay? O pwede rin tayo meron din tayong EA. Yan, yung EA na yon. And good news, ang Tickmill maglalabas na ng tinatawag na PAM, no? Pagka sinabi nating PAM, percentage allocation money management. So merong isang master trader, actually, ang kokopyahin natin doon, yung Asasi na Happy EA natin. Asasi Gold Sniper, Happy EA. So, yun yung kokopyahin. Pero, hindi ko yun pinupush sa inyo dahil laging sabi ko, focus kayo sa manual trading. If you want passive income, meron kayo. Hindi dapat mawala ang manual trading. Hindi yan mananakaw sa inyo, yung knowledge na yan. Parang yung bakit ko pinag-aaral ang anak ko? Yan. Hindi kasi mawawala yan. Kapag ka magaling ka na sa trading, meron ka ng risk management, meron ka ng na-control mo na yung emotions mo, equal na yan sa masasabi ko sa'yo, profitable trader ka. Balikan mo ang video na to kung nakatulong to sa'yo after 1 year. Balikan mo, pasalamatan mo ako dahil binigay ko to ng libre. Magiging masaya ako na nakakontribute ako sa'yo na maging profitable trader ka. Dahil, no? Dahil sa tulong ko, okay? Tulong ng ibang coaches din. Walang problema yan. Sabihin nyo, oo, coach, ganun kahalaga pala talaga yung Trading Psychology 101. So maraming salamat sa inyo. Maging sa mga manunood nito sa recorded video, medyo mahaba-haba pero maganda kasi itong topic na to. Okay? So, meron kayong tanong? Ito na yung time natin na magtanong.
And then siguro mag-picture lang tayo kung okay lang sa inyo na mag-open ng camera. Risk management po sa gold, same lang. Okay, same lang. Yung risk management sa gold. Kung ano yung natutunan nyo na i-risk nyo, laging sundin mo lang yung margin mo na wag masyadong malaki. Lahat nun, wag kang magre-revenge trading. Lahat ng pinag-usapan natin, guys, to be honest, apply yan sa lahat. Not only in gold, not only in crypto, even in indices. Kung mapapansin nyo kanina, Ma'am Jessica, 0.01 lang si bot. Ako, nag-0.15 ako. Kasi nga, margin, meron akong kapital. Okay, nagpo-0.15. Oh. Pero kung wala kang kapital, o kung kaya katulad nun, nag-news kahapon, medyo hindi yun fear, kundi part ng risk management ko. Nag 0.03 lang ako. Pinost ko yun, yung income ko na maliit lang. Kasi yung ang dami nagsasabi, actually, yung isang coaches doon, ayoko mag-trade. Okay, it's up to you. That's part of your risk management. Okay, wag ka mag-trade pagka alam mong alanganin ka. Okay? Pero pagka na-observe mo, tingnan mo yung gold, yung kung paano siya mag-backtest ka, Ma'am Jessica, kasama yung sa risk management. Ano yung strategy na pinakamaganda sa gold? Maraming hirap sa gold, pero ang gold kasi pagka gumalaw. Pero basic pa rin. Kahit SMC, gumagana. Kahit support and resistance lang. Hindi ko kasi pwedeng pakita yung isang PM nung tropa. Okay, isang PM niya sa akin. Trader siya. Matagal na. Actually, subscriber din siya ng EA, no? Pero for the sake of privacy rin, hindi pwede kasi kung ipakita yung private chat namin. Sabi niya, alam mo, passive income to, pre. Bakit? Actually, asawa siya ng classmate ko sa high school. Tapos, sabi niya, tignan mo, kumita ako. Wow, ang galing. Meron siyang kita na isa-isang araw, 130 dollars, meron siyang $230. Anong start mo? Ano lang, support and resistance, then candle pattern, pagka week, then meron siyang Fibonacci. Yun lang. Oh, that's good. Sabi ko ganun. Pero ano naging mahalaga sa'yo? Bakit, bakit nakukuha mo to? Yung regular. Syempre, margin size, hindi ako lumalaki. Focus lang ako doon. Okay? Ah, pwede kong hanapin yung isang shinare niya. Kaya lang dito. Margin size siya. Tatanggalin ko lang yung ating Margin size niya, anuin ko para makita niyo lang yung trade niya. Wala naman kayong nakikitang shot, di ba? Mapapalo ako nun. Tropa yun eh. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya nagkakaroon ng risk management. Kasi ang ganda ng tanong ni Ma'am eh. Yan. Okay, i-save ko lang to. Save image as punta ako sa trade niya. Yung folder lang. Okay, trading psychology. Okay. Pakita ko lang yung mga niya, trade niya. At least hindi nyo kita pangalan. Okay, meron pang isa. Yun. Ito yan. Mhm. Ayan guys, papakita ko yung risk management niya para lang for the sake of makatulong lalo na kay Ma'am Jessica. Kahit na rin sa mga manunood. Okay? Sa mga manunood na nakita natin. So, sort ko lang by date para Okay. Kita? Klaro na yung share screen ko. Taka, balik ko lang yung Zoom chat bago tayo. Actually, nagtapos na tayo eh. Nandun lang tayo. Ah, okay, sorry. Hindi pa pala ako nag-share screen. Okay, eto. Kita nyo na tong niya, mobile shot. Klaro na guys. Can you see the profit? Can you type 1 kung kita? Okay, kita. Okay, good. Okay.
mapapansin nyo, pagka sigurado siya sa trade, medyo malaki, 0.12. Tapos hinahabol niya yan, 0.2. Yung margin niya, hindi laging nababago. Okay? Ito rin, ganun din, 0.12. Oha, meron siyang 1, 2, meron siyang tatlo eh. Meron pa siyang isa. Ito, 3.12. So, ano point yan? Risk management pa rin siya. Okay? Hindi siya nagbabago ng margin. At hindi siya, kita nyo yung position niya, sigurado, malaki yung support and resistance siya, buy lang siya. Buy lang siya. Kung mag-hedging ka, huwag nyo nang aralin yung hedging ha, pang malaking kapital yun. Maganda rin yun. Pero pang malaki lang kapital yun. Puposisyon ka ng isang buy on the same price, short. Pero dapat may risk management ka. So, bakit ko pinakita to? Sinabi ko sa inyo, ang point ko dyan, guys, doon sa tanong, you should have your risk management. Yun ang pinakasikreto. Kaya nga tayo nag-example ng head and tail, eh. 'Di ba? Ngayon, strategy. So, margin, and then yung margin nyo, wag laging malaki. Ano? Dapat ilang percent ng total capital nyo? Mapapunta ka man sa crypto o sa forex or gold? Okay, maximum 3%. Okay, 2 or 3%. Kung gusto nyo pang mas mababa, 1%. Malayo mararating nyo dyan, guys. Kasi sabi ko nga, we are not in a hurry to make profit. Kung hindi, gambler ka. Okay? Thank you, Ma'am Jessica, sa napakagandang tanong nyo. Okay, meron pa ba? So, salamat guys sa lahat, no? Kung meron pa, you can type now. Tapos, check ko lang yung nawala itong ano. Ayan, remove ko na yung spotlight. Pwede bang magbukas ng camera yung iba? Kung hindi man, no? Pwede ma. Si Sir Samsung, sino po ito? Ayan, si Sir Jer. Ayan. Ma'am Sally, are you still there? Sir JR. Okay. Pwedeng ano? Gusto siguro tanggalin ni Sir JR yung ano niya, background niya. Nahiya eh. Okay? Sige. Tayo na lang yung mga camera. Okay. One, two. Up. Isa pa. Sorry. Hindi ako nakangiti na maganda. Siyempre, lalabas natin yan sana. One, two, three. Okay. Naka-recording pa yata tayo habang nagpipil. So, thank you guys for attending the webinar and I hope you enjoy our 2 hours of Trading Psychology 101. Ngayon lang ako tumagal ng ganito kasi sabi ko nga sa inyo, ito yung pinaka-importante, okay, sa ating trading life, sa ating buhay bilang trader. So, salamat sa inyo, Sir Jer, Kagiwa, Sir Mike, Sir Adrian, Sir JR, Sir Rico, Remboy, Jomar, si Mr. Samsung SM, Jessica, Ma'am Sally, thank you very much. So dito po nagtatapos yung ating webinar. Yung mga nanood ng ng video recording na to, you can type your question sa video and then don't forget, sama lang kayo dito sa Asasi natin, the crypto and forex natin. So thank you, good night, and bye-bye.